Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan mang parte ng mundo kayo na andon, ano? Ngayon po ay araw ng Huwebes, Thursday, September 19, no? Pauwi na po ako ng trabaho ngayon. Galing sa trabaho, natapos na naman ang isang araw, ano? Medyo maliwanag ating babaan sa advisor. Okay, so kamusta po kayong lahat, ano? Maganda ang panahon ngayon, 82 degrees. At ako ay makakapaglakad-lakad na naman mamaya pagdating sa bahay, pag-exercise, kasi po yung aking mga bisita ay nakaalis na po at bumalik na po sa kanilang state. Kaya ako ay balik sa naman sa normal, ano? So kahapon daw ay may nangyari po diyan sa Kongreso, ano? Ano nangyari diyan sa Kongreso? September 18, nagkaroon po ng hearing o deliberation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ano? Yan po ay tungkol sa na-trigger po yung sa investigasyon na yan dahil doon sa privilege speech na ginawa ng certain Rolando Valeriano, a congressman, ano, sa Pilipinas, kung saan ay kini-question niya or nire-raise up niya yung issue tungkol sa paggasta ng Office of the Vice President and tungkol sa socio-economic program allegedly na nakinabang ang mahigit 700,000 tao na nasa National Capital Region or Metro Manila, ano po, nandun daw po. Ang problema po dyan, wala pong problema yun, ha? Kung tutuusin, wala problema, napakaganda, no? May programa ang Office of the Vice President at may pera sila na pinondohan, ano, ng budget at para tulungan ang 900,000, more than 900,000 people na nasa NCR. The problem there, noong ang tanong diyan ni Congressman Valeriano ay papaano nagastos yun at sino-sino yung mga nakinabang dyan, sino yung mga beneficiaries na nakinabang dyan. Ang problema po kasi dyan ay ang accountability, kung paano i-account, kung paano i-audit, ano? Hindi naman maaaring sabihin, itong budget na to ay ginamit sa 900,000 people ng NCR. Wala naman pong pangalan kung sino yung mga yon, paano mo i-audit, ano? So tinatanong po, merong valid question si Congressman Rolando Valeriano o Congressman Valeriano na kailangan ma-account yun kung totoo bang naggastos yun, ano? Mga resibo, mga taong pangalan, address, and everybody who is concerned, ano? Pero ang nangyari po kahapon, so dumating po ang mga inimbitahan ng House, ano? Ng House Committee on Good Governance and Public Accountability, representative ng COA and everybody na kailangan. Kasama po doon ang Office of the Vice President. Of course, yun po ang tinatanong eh. So, yung po Office of the Vice President na yan ay ang nagrepresenta ay mismong si Vice President Bibi Sara. Ano? Yun po mismo ang nagrepresent. Walang problema, no? Dumating. Ang tanong ay noong pong pinanunumpa, alam niyo naman po yung mga ganyang resource persons na iniimbita ng Kongreso, ay sa simula ay pinasusumpa sila, no? Na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang para sa investigasyon na yon, para makagawa ng mas magandang batas, ano? So ang problema nitong pinasusumpa ng mga taong inimbita ay si Sara Duterte po ay hindi sumumpa.
So, ang kine-question niya, since siya daw po ay resource person at hindi witness, ay hindi daw po kailangang manumpa. Ano? At siya po ay pinanigan ng kanyang kaalyado sa Kongreso, ang kanyang palaging minamanuhan na si Gloria Macapagal Arroyo. Ano? Na, ayan. So, medyo caught off guard ang mga congressman. Ano? Wala agad nasabi. Ano? So, nakapag-ruling po na okay, kung ayaw mo, ay di hiwag. Parang ganun no? Kung ayaw mo manumpa, ay di hiwag. So, nung hindi na po, nagsisimula na ang investigasyon, ang hearing, ay siya po, si Sara Duterte, ay tumayo at nagpaalam na alis. Sabi naman nung congressman, nung chairman, sige, umalis ka na. Ganun lang po, pinayagan. Kasi sabi naman nung sabi niya, wala naman tayo magagawa dahil hindi naman siya nanumpa. Hindi siya nanumpa. So, walang maasahan. Walang maasahang tibay sa sasabihin. Hindi mapapanindigan dahil hindi nanumpa. So, yan po ngayon ang issue. Ano ang implikasyon? Anong implikasyon ng kanyang hindi pagsumpa? Anong implikasyon? Alam niyo po, yaang si Vice President Sara Duterte, yan po inihalal ng mga tao. Hindi ko man inihalal yan, pero inihalal po ng nakararaming tao. At dahil po inihalal siya ay nanalo na Vice President. Ngayon, being Vice President, siya po ang naghahawak ng sa second highest position of the land. Ang Office of the Vice President. An Office of the Vice President, yan po ay, ang tawag natin ay public office. Yan pong Office of the Vice President is a public office. Ngayon, kung yan po ay public office, dapat po, yan po ay pinagkakatiwalaan ng publiko. Yan po ay nasa ating konstitusyon. A public office is a public trust. Okay? So, kung sino man ang namumuno ng public office na yan, ay dapat lahat ng kanyang ginagawa ay accountable. So, accountable siya. Lahat ng nangyayari sa opisinang yan, dapat niyang panagutan. Yun po ang ibig sabihin yan. Okay, so, kaya po siya inimbitahan sa pandinig na yun ng Senado ay para maliwanagan kung papaano ginastos yung pera na dapat ay gastusin sa socio-economic program. Tama ba? Socio-economic program na binadgetan, na pinondohan ng taong bayan. So, kailangan po lahat ng sasabihin niyo doon ay dapat totoo at pawang katotohanan lamang. Ang nangyari po, since hindi siya nanumpa, lahat po ng sasabihin niya doon ay hindi magiging kapani-paniwala, hindi mapapanghawakan. Dahil pwede po siyang magsinungaling. At pag siya ay nagsinungaling, hindi po siya magiging accountable na naman sa sinabi niya. Di ba? So, walang silbi kung siya pupunta ron at hindi manunumpa at hindi rin siya sasagot, walang silbi ang pagpunta niya doon. Okay? So, alam niyo po, ang hindi pagsumpa ni Sara Duterte sa harap ng Senado tungkol diyan para magbigay linaw sa pangyayari kung paano nagastos ang pera na yon. Ang hindi niya pagsumpa, ang ibig sabihin po niyan ay ayaw niyang magsalita ng totoo. Ayaw niyang magsalita ng totoo. At yun po ang problema diyan. Dapat po lahat po ng mga public officers, lahat po ng mga nasa gobyerno, lalo na yung mga namumuno na yan, ay dapat
makiisa sa Kongreso sa paggawa ng magagandang batas. Ano? Hindi po pag ayaw mong makiisa sa mga ibang departamento ay hindi ka po pwedeng makiisa, ano? Pwede kang hindi tumanggi. Hindi po ganoon, ano? Obligasyon po ng bawat namumuno ng ating gobyerno, ng sangay ng gobyerno, na makipagtulungan sa bawat isa, sa bawat ibang sangay ng gobyerno. Yan po ang sinasabi. At lahat po dapat ng mga nangyayari, kung ikaw man ay namumuno ng isang opisina, lahat pong yan nangyayari doon ay dapat ikaw ay accountable. Lagi pong pag natanong ka, dapat sagutin mo. Ano? Dahil po yung mga bagay na yon na nangyayari sa opisinang yon ay ginagastosan ng pondo ng gobyerno. Ano? Yan po ang ibig sabihin yan. Ano? At sinasabi po niya, no, yun daw pong mga ginagawa ng Kongreso ngayon, yung investigasyon na yun, ayan daw po yung political attack laban sa kanya para hindi daw po siya iboto sa 2028. Ano? Ay nako. Sa tingin ko po kahit man yan po ay political attack sa kanya, ay sigurado po naman ako, obvious na may basihan. Ano? May basihan ang atake na yan sa kanya. Ano, hindi ko rin naman po gusto, sinasabi ko po sa inyo, hindi naman ako sang-ayon dyan sa mga congressman na yan, no? Wala din naman akong bilib yan, karamihan po dyan sa mga yan, plastic, ano? Kung sino nakaupo doon. At alam nyo naman ang politika sa atin, sa Pilipinas, ano? Wala pong, hindi po sila mapagkakatiwalaan, ano? Walang loyalty. Sabi lang nila loyalty sa taong bayan, pero hindi po, loyalty yan sa kanilang personal interest. At any rate, pero kahit po gayaan yan, ng mga yan, ano? At least dito sa ginagawang ito ay meron silang basihan at para sa akin ay tama. Tama lang na busisiin nila kung saan nagagastos at kung paano nagagastos ang pera ng gobyerno. Ano? Yan po, saludo ako sa ginagawa nila dyan. Ano? Yun lang po. At alam niyo po, itong huling masasabi ko, no? Hindi naman po talaga kailangan ng Office of the Vice President ang confidential funds ano? Dahil nung pong panahon ni Leni Robredo, hindi po yan binigyan ng confidential funds, ano? Alam naman natin kung paano po inalipusta ang opisina ng Vice President ng mga nasa gobyerno noong panahon ni Duterte. Talaga naman pong pinag-aapakan ang opisina ng Vice President dahil po hindi sumusunod si Leni o hindi man siya sumusunod. Ginagawa po niya ng tama ang kanyang trabaho, ano? Lagi naman po siyang gusto niyang makiisa sa gobyerno, kaya lang po pwedeng pag nakakakita siya ng hindi maganda, hindi siya napopwersa ng Duterte government, ano, para makiisa sa kanila. Kaya po siya ay talaga naman lahat ng pambababoy ay ginawa sa kanya. Pero hindi po yun naging sagabal kay Leni Robredo na gawin ang kanyang trabaho. Kahit wala siyang confidential funds, nagagawa niya ng maayos. At nagawa niya ng maayos with flying colors, ano, sa maliit na budget na ibinigay ng Kongreso sa kanya. So, ibig sabihin po, ay hindi talaga kailangan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ito lang po si Sara Duterte, mahilig manghingi ng confidential funds. At saka kung ano-ano pang funds. Ano, ang mandato naman niya ay maghintay lang na mabakante ang opisina ng presidente. Hindi na po kailangan ng confidential fund doon. Ano? Okay? So, alaman natin, ano, hanggang sa muli. Tingnan natin kung ano mangyayari diyan, ano. At by the way, yung pong hinihingi ni Sara Duterte na 2.1 billion na hindi niya mapaliwanag na funds, hinihingi niya yon sa Kongreso na ayaw niyang magpaliwanag.
ay yun po ay binawasan ng House of Representatives na ngayon po ata ay nasa 800 million na lang. So from 2.1 million to 800 million. So malaman po natin, dadaan pa po yan sa plenary, babaan pa sa Senate, marami pa po. Malaman natin kung bibigyan pa siya. Ano? Alright? So, magandang araw po muli sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.